po namin ang ating mga kabarangay saksi sa pinakatumatak sa kanila para sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ang sinaksihan ni Nico Wahe. Unemployment, agrikultura, problema sa tubig at kuryente, at edukasyon. Ilan lang yan sa mga narinig sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Alin nga bang tumatak sa mga kababayan natin? Benta yung bigas para sa ilan sa aming nakausap. Sabi niya po, yung sa bigas nga po, wala kasi sa amin gano'n. Sa mga probinsya lang meron natin gano'n eh. Sa amin, kaya kung meron man, sana magkaroon sa buong Pilipinas. Pagpapatuloy naman ng 4Ps ang kay Aling Evelyn at maging ibang benepisyo mula sa gobyerno. Pagpatuloy pa po yung ng 4Ps at saka yung yung pag-aaral po ng DSWD na na yung mga college, tsaka yung yung libreng education. Malaking bagay raw dahil 4Ps beneficiary siya. Ang mga college students na ito mula Cavite, tinutukan daw talaga ang SONA. Ang pinakatumatak po sa akin na sinabi po ng Pangulo is yung the Philippines is ready, invest in Filipino. Ando po yung pag-encourage niya na sa mga negosyante na mag-invest, particularly sa mga magsasaka po and mangingisda as well. About sa baha. So feeling ko ayun yung isa sa mga pinakatumatak po sa akin kasi po taga Cavite po ako and sa Cavite po talaga ay mataas po talaga yung inaabot ng baha. Tinanong din namin ng mga kapuso online. Dahil sa mga nagdaang bagyo, pinakanatandaan din ng isa ang sinabi ng Pangulo tungkol sa flood control projects. Sagot pa ng isa, tumatak sa kanya ang zero balance billing sa mga DOH hospital. Bukod sa health sector, tumatak din daw ang mga sinabi ng Pangulo tungkol sa edukasyon at sa sports. Ano naman kaya ang grado nila sa Pangulo matapos ilatag ang mga nagawa at gagawin pa ng Pangulo at ng gobyerno? 1 to 5, siguro mga 3. 5. 3. 3 din o pasado ang grado ng Pangulo para sa political analyst na si Professor Julio Tihanki. Kung titignan natin, ang buong SONA niya ay nakatutok sa basic social services at social welfare ng mga ordinaryong mamamayan. So, in that regard, may effort naman siya. Dagdag points daw na pinili ng Pangulo na i-deliver ang kanyang SONA gamit ang straight Filipino. Pagpapakita raw na gusto nitong kumonekta sa mga Pilipino. At kung noong nakarang taon ay ang pag-ban sa Pogo ang tumatak, ngayong taon, ang pinakamatinding pasabog ng Pangulo dito sa SONA niya ay naging anti-corruption crusader na itong administrasyon na ito. At ito ang isa sa pinaka-impactful na parte ng kanyang 2025 State of the Nation Address. Bagamat pasado ay may kulang pa rin daw sa mga ipinapakita ng pamahalaan. May mga hindi rin daw nabanggit sa SONA na dapat marinig ng tao. Well, aside from the wage hike na hindi rin napirmahan ng nakaraang Kongreso, ay of course marami rin nag-aabang dun sa Freedom of Information Act na isa sa mga priority bills din ng kanyang administrasyon. At maraming ugong-ugong tungkol sa online gambling at inaasahan ng karamihan na magkakaroon ng posisyon ang Pangulo dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.